A blessed Friday morning once again sa lahat ng mga mothers na maagang gumising at sa mga kasamahan natin sa church. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat and have a blessed Christmas season po. Binabati po namin kayo ng mapagpalang Pasko sa selebrasyon ng Pasko. At nais kong batiin si Sir Juni Narcisa. Ayan, siya yung, si Pastor RJ pala yung unang bumati. Ayan po. Sister Vicky. Naimbag nga morning kakabsat. Let's enjoy God and His Word in our devotion. A blessed New Year to all. God bless. Ayan, Sir Juni, Sister Benny, yan, isang malamig naman. Sister Myra, Sister Cherilyn, and Sir Asher Tumansano. Ayan po sila. Sa Google Meet, kasama natin si Sister Geraldine at Sister Tintin and Sister Emilia. Ayan, ang lamig-lamig kina Sister Emilia. Good morning po sa inyo. At ang mga kasamaan kong host, nandito po, magkakasama po kami ngayon sa studio at hinihiling ko po sila na kayo po ay babatiin po ng mapagpalang umaga po. Amen. Thank you. Good morning, Ma'am Sheila. And sa mga kasama ko rito, kompleto po kami. At last Friday of 2025. Kaya po, enjoy po natin lahat ng Word of God na maibibigay po sa atin sa umagang ito. Good morning po. Thank you. Imbag nga bigat kada kayo amin. Ito'y kailokanuhan. At malamig na umaga ngayon. At maayong buntag sa inyong tanan. Diyan sa Kabisayaan, mga kapatiran, at diyan sa Kabikulan. Diyos maray na aga sa inyong gabos. Merry Christmas and a Happy New Year sa ating lahat. Isang mapagpalat, malamig na umaga sa ating lahat. And Merry Christmas pa rin kahit tapos na ang Christmas. Good morning po sa bawat isa. Isang malamig na umaga po dito. Papainitin po tayo ng apoy doon sa likod. Good morning. Have a blessed day. Amen. Ayan po, tuloy-tuloy po tayo at commit your family to God this Christmas season and not only this Christmas season, kundi araw-araw ay i-commit natin ang ating family sa Panginoon. Sabi nga po ni Pastor RJ, gumawa tayo ng malinaw na plano natin para sa Diyos this coming year. Kaya kahapon po ay narinig natin yan,
Yan, nagsama-sama ang mga staff ng church, PMA Baptist Church, staff fellowship kahapon at narinig natin yung mga plano ng bawat isa this coming year 2026 at yun nga, ang part naman natin bilang mga magkakasama sa church ay ipanalangin natin yun. At ang Panginoon ay siya yung kikilos sa lahat ng ating mga plano. So meron lamang po akong i-share ng mabilis at prayerfully, ito po ay makatulong po sa atin bilang mga nanay po. So babasahin ko lang po itong Deuteronomy chapter 11 verse 27 na bagamat hindi naman ito related sa kapanganakan ng Panginoon pero maganda rin po na mapalalahanan po tayo sa verse na ito na sabi po dito is a blessing if ye obey the commandments of the Lord your God which I command you this day, and of curse if you will not obey the commandments of the Lord your God, but turn aside out of the way which I command you this day, to go after other gods which ye have not known. Yan. Linya, kumusta ka na? Buti nakinig ka. Yan. Bumalik ka na dito sa bagit magsulwining tayo. At ayan po, yung binasa ko po sa inyo is ang plano ko po talaga ay year 2026. Hindi lang naman year 2026. Everyday naman ang plan ko ay to be a blessing and not a curse. Yan. Sa aking family. Kaya mag-share lang po ako ng mabilis. Bibilisan ko lang po dahil marami pong mga i-share ang aking mga kasamang mothers. Ay paano ba tayo magiging blessing? Kaya tayo po ay mag-commit na maging blessing sa ating family para po sila ay madala natin sa Panginoon. Yan. Number 1 po na sinulat ko dito is by bearing the burdens of the people in your family. Yan. Talagang kapag nakakausap natin ang mga mothers, talagang may mga problema sa anak, may problema sa family, sa kanyang asawa, may mga problema. Nung pumunta nga kami sa aming soul winning sa Camp 7 sa area namin, may mga problema sila financial, may problema sa kanilang asawa, may problema sa anak. At yun yung dahilan kaya hindi nakakapunta sa church. So, ang gagawin natin is bear the burdens. Ayan, maging bahagi tayo ng bigat nila. Ayan, maging bahagi tayo. Paano? By being joyful and pray. Yan, by being joyful and pray and give the word of God that applies the problem. Yan. Kaya napakaganda na kung meron tayong makakausap ng mga nanay, merong mga problema na ganun, ay hindi tayo yung magmamalaki. Ako kasi ganito, nagsisimba kasi ako palagi, ganito. Yun yung sinasabi natin yung sa ating sarili na tayo ay, dahil tayo ay nakakapakinig ng word of God, magaling na tayo. So, ibigay natin yung bigat, saluhin natin yung bigat ng problema ng kasama natin sa pamilya and mag-pray tayo at sabihin natin yung word of God na makakapag-apply sa problema na yun. Yun. Kaya maganda na masaya pa rin tayo kahit meron bigat sa ating puso. Masaya pa rin tayo kahit may problema tayo sa asawa natin, may problema tayo sa ating mga anak. Kaya nga po, nung nag-area kami na ito nga pong anak ko may sakit, hindi ko po alam kung anong gagawin sa anak ko. Papa-check up po namin mamaya. Sige sis, mag-pray muna tayo bago ako aalis. So yun po yung ginawa ko, pinag-pray ko kinuha ko yung pangalan ng bata. Nag-pray kami at nagpapasalamat siya. Maraming salamat po ma'am sa inyong panalangin at sa Sabado, bibisitahin na naman namin sila at magpe-pray na naman ulit. Ayan. At yun yung napakaganda na patuloy nating ipanalangin yung mga kasama natin sa pamilya na bagamat meron tayong mga problema sa kanila is maging masaya pa rin tayo na kasama natin ang ating buong pamilya. Hindi tayo yung magkukos ng problema ulit. Ayan po. So, don't give up with your family. Yan po. Huwag po tayong mag-give up sa ating family and let us show concern
Yan nga, sa tahanan nga namin is talagang pag hindi mo bubulabugin ang ating mga kasama sa bahay is talagang wala, hindi sila kikilos. Pero hindi naman dapat na salita ng salita, sigaw ng sigaw, hindi naman dapat ganun. Let us show concern. Bakit nagtatamlay sila sa trabaho? Ayun. So, pag-aralan natin sila and encourage natin sila. So, magsisimula sa atin bilang nanay na makita nila na tayo ay trabaho ng trabaho sa bahay, may encourage din po sila. Ayan po. And sabi dito, paano tayo magiging blessing na i-commit natin na maging blessing tayo sa ating family by being an encouragement. Ayan. Encouragement will grow out the potential of others. So kahit na matamlay sila pumunta sa simbahan, encourage them to go to church. We should be an example of going to church. Yan po. Kaya nga pag lumalabas kami going to area, yan po. Mauuna na ako. Puntahan ko yung mga bahay-bahay. Kahit na-sharean ko na nung nakasama ko si Sister Emilia nung Wednesday. Na-sharean na ba yung mga yan? Na-sharean na ba yung mga yan? Pinuntahan niya yung isang bahay. Sige po, puntahan niyo po yan. Pero nababible study ko na po yung mga bahay-bahay doon. So, pinuntahan pa rin niya. Tapos, ayun, na-sharean niya ulit. Ayun, sabi ko, okay lang po, kahit sharean niyo po. Maganda po pa ulit-ulit. Yun po. Kaya doon sa area namin sa Camp 7 ay merong mga bahay doon na pinupuntahan ko, na-sharean po ulit. Yun, maganda pa ulit-ulit na nababahaginan sila. Bagamat maraming ang dahilan, pero hindi naman tayo yung, ikaw na nga yung ini-invite sa church, ganito. Magsusungit tayo sa kanila, hindi po. Bibigyan natin ng time talaga. Ang Diyos talaga yung magbibigay sa kanila ng time na pumunta sa church. Tapos, maging servant leadership po tayo. Yung nga sinasabi ni Pastor RJ na siya kasi hindi siya yung boss na nagko-command. Sinasamahan niya yung mga kasamahan natin na full time. Siya mismo yung nangunguna. Yun yung po yung tinatawag na servant leadership. Hindi po yung boss sa company na utos lang ng utos. Yung ating pastor, sinasamahan niya po tayo na gumawa sa gawain ng Panginoon. Yun po yung tinatawag na servant leadership. Kaya bilang nanay, wag po tayong magmurmur, wag po tayong makipag-away sa mga kasama natin sa tahanan. Kaya nga tuwing Sabado, alam ko yan, pressure na ang pastor natin na ayoko siyang i-discourage pag Sabado. Kaya ang ginagawa ko, prepare lang ako ng prepare kung ano yung pwede kong gawin para sa kanya. Yun nga, yung sinasabi niya na, hindi niya alam na mamalayan yung oras na hindi pa pala siya kumakain. Kasi nga, kailangan may mag-prepare sa kanya ng pagkain. Hindi po siya kasi, hindi po siya yung, kakain ako kasi gutom na ako. Parang, nag-iisip siya na merong magsisilbi sa kanya. Ganun po. Kaya, don't just command your family, yung mga anak nyo, na utos tayo ng utos sa kanila pero tayo naman ay hindi rin sinasamahan sila. Yun laging sinasabi ng pastor natin na work with them. Yan. Gawin natin yung trabaho natin at isama natin sila. Yan po. Teach them to love God the way you love God. Yan. Kung mahal natin ang Diyos, ipakita natin sa mga anak natin. At mamahalin din nila ang Diyos. And then lastly, by taking the initiative, doing the right thing, what is not told to do. Makita natin na sobrang dumi na ng bahay natin. Utusan pa natin yung mga anak natin. Linisan mo nga yung ganito, linisan mo yung ganito. Lilinisan nga nila pero hindi naman sobrang linis, di ba? Kaya, compliance lang po, ganun. Kaya tayo rin mga nanay, i-check natin yung ginagawa nila. Kaya nga dun sa loob ng bahay, parang sabog-sabog yung mga damit nila. Nag-iisip ako, bibilhan ko nga ng basket mga to para may sarili silang lalagyan ng damit. Ganon. Tapos tatanggalin mo na lahat ng mga sampay nila doon. Ihiwalay mo na yung mga malilinis, marurumi.
Tapos yung mga maayos na gamit nila ilalagay sa lalagyan. Ganun talaga po talaga ang nanay eh. Hindi lang tayo yung kumad na kumad. Linisan mo, ayusin mo yung gamit mo. Ganito, ganito. Si Shadi nga paulit-ulit, magsipilyo ka ng ngipin mo, inumin mo yung vitamins mo, paulit-ulit. Hindi po pwede kasi na, sinabi ko na nga yan sa'yo, hindi mo na naman ginawa. Hindi po tayo dapat yung ganun na nagger. So, tanggalin na po natin yung mga ganun na ginagawa natin sa ating family na magkaroon tayo ng initiative. Yung sinasabi sa Ecclesiastes chapter 9 verse 10. So, a Pastor RJ hate laziness at home. So, paano tayo magiging blessing kung tayo ay magiging tamad, lalong-lalo na sa loob ng tahanan? So, bilang nanay, we must function. Mag-function tayo. Sabi nga ni Pastor RJ, doon naman ako sa labas. Yan, i-check daw niya yung mga kasamahan niya. Ganito, ganito. Dito naman ako sa loob ng bahay. I-check ko rin yung mga ginagawa ng mga anak ko dito sa loob ng bahay. So, pag nandun sila sa loob, palalabasin ko na naman sila. Punta kayo doon kay tatay. Hinahanap kayo doon. So, ganun. Hindi yung kung kukontrahin pa natin yung mga sinasabi ng ating pastor. Kaya, nung last Monday ay nagkaroon kami ng Christmas caroling kasi naisip ko na kung maging maging part din ako, maging bahagi ako sa buhay ng mga full-time staff namin. So, pinayagan kami ni pastor, sige, yung mga babae, isama mo si Daniel, magigitara. Ayun. So, by approval of our pastor, pumunta kami sa mga tahanan ng mga members na hindi namin nakaroling nung Sunday school namin. So, yung nakaroling namin is dinivide namin sa 31 person. Ayan. Kaya, tuwan-tuwa naman sila kahit little amount lang kasi nakakatuwa yun. Hindi ko pa nga naisip na ibigay kay pastor yung para sa kanya kasi ayaw din naman niya na mauuna siya. Kaya, sige, divide na yan para makabili ng regalo yung mga kasamahan natin. So, yung nakaroling namin worth 9,000 ba yun? Dinivide na sa mga 31 person. Ayan, kaya meron po silang pamasko. Ayan. So, maraming salamat sa Panginoon. So, yun lamang po ang gagawin natin na samahan niyo po ako na ang plano natin ay maging blessing po tayo sa pamilya natin. Araw-araw po, hindi lang po Christmas. Yun lamang po, and to God be the glory. Yun po, Sister Irene. Thank you po sa inyo. Amen. Thank you, Ma'am Sheila. Yan. Good morning po sa ating lahat. At yung tama yung sabi ng ating mother dito sa church. Kung si pastor ang ating father spiritually dito sa church, si Ma'am Sheila naman ang mother natin. Ayan. Thank you, Ma'am Sheila. At salamat yung paalala palagi na hindi lang naman natin gagawin ang lahat ng to ay tuwing Christmas. Dapat everyday para sa atin is Christmas na maging blessing tayo sa kapwa natin, sa ating family, na andyan yung ating duty. Huwag nating ine-neglect. Diba? Yung as a mother, yung pag-asikaso natin sa ating yung leader ng tahanan, yung ating tatay, at yung ating mga anak. Parang tayo yung nagsusupervise sa kanila kung ano ba yung ginagawa nila. Huwag nating i-ignore kung merong ginagawa silang hindi maganda. At talagang palagi nating ikukumit sa Panginoon na lahat ng ating ginagawa ay para sa Panginoon. Yung makikita dapat natin na nag-glorify si God sa ating ginagawa. Na hindi lang tayo salita ng salita, kundi ginagawa natin yung part natin at yung dapat natin gawin. Mas maganda yung no talk, less mistake kasi. Pero yung yung salita tayo ng salita pero hindi natin ginagawa yung part natin ay parang lahat ng ito ay vain, 'di ba?
walang kabuluhan. Maganda yung pag nagsalita tayo ay season with salt, sabi nga. Na, na minsan lang tayo magsalita, pero iisipin natin na yung sinasabi natin ay nakakatulong ba, blessing ba tayo sa kanila. Yan. Kaya, ngayon, nandun pa rin yung ating team, yung commit our family to Christ this Christmas. Ayan. Buksan natin sa Proverbs 16:3. Ayan. Sabi rito sa Proverbs 16:3, commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. Kapag lahat ng ating ginagawa ay lagi nating isipin na nakakommit tayo sa Panginoon, na hindi tayo magdadalawang isip Hindi magulo yung ating isip. Bakit? Sapagkat nag-commit tayo sa Panginoon, ay andun yung pagsisikap natin na nagagampanan natin ito. Yan. Kaya ngayong sa Proverbs, yun yung paborito kong verse, na lagi ko iniisip, lahat ng aking ginagawa ay kinumit ko sa Panginoon yun. Na kapag tayo ay may commitment sa Panginoon, di ba, gagawin natin to na ng buong puso, na hindi tayo nag-aalangan. Yan. 16:3, sabi rito, kung iisipin natin ng maigi yung verse na to, commit thy works. Lahat ng ating ginagawa ay i-commit natin para sa Panginoon, unto the Lord. Hindi unto men. Kasi nga, magulo kapag yung nagko-commit ka sa tao na walang pag-ibig, nandun dapat kalakip yung pag-ibig mo sa Panginoon. Susunod ka agad dun yung sa tao. And thy thoughts shall be established. Magiging hindi magulo, establish yung ating isip, sapagkat yung Panginoon ang nagtatrabaho talaga, hindi tayo. Kaya hindi tayo na problema. Kaya nga kung inuuna natin palagi ang Panginoon, sinasabi ng ating pastor, yung last na mensahe niya, yung sa Matthew 6:33, na yung lagi nating unahin ng Panginoon, but seek God. Yan. Tingnan natin, Matthew 6:33. Yan. Matthew 6:33, ang sabi niya rito, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Diba? Kung ano-ano kasi, kapag hindi ang Panginoon ang inuna natin, magulo ang isip natin na, ano kayang kakainin ko bukas? Naku, kailangan ko pang magtrabaho. Ano yung iinumin? Ano yung dadamit? Diba? Pero kung ikaw ay nag-commit sa Panginoon, yung isip mo established, gagawin ko to para sa Panginoon, for the glory of God. Laging ganun inuuna natin. At ang bahala, ang Diyos ang bahala sa lahat ng ating mga pinoproblema, iniisip. Diba? Ipoprovide niya yon. And sabi, and all these things shall be added unto you. Kung ano yung wala, basta unahin natin. Kaya, sabi nga ni Joshua in Joshua 24:4-15, kapag establish tayo, yung ating isip ay nakatuon lang kung sa Panginoon at walang ibang iniisip, hindi magulo Determinado tayo. Dapat nandun yung determination. Yan, sa Joshua 24, tingnan natin. Na sabi niya rito, verses 14-15, now therefore fear the Lord. Yan, mauna dun yung fear of the Lord, and serve Him in sincerity. Nandun yung sinceridad natin, and in truth, and put away the gods which your fathers served on the other side of the flood and in Egypt, and serve ye the Lord. And if seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day. Mamili ka. You will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land ye dwell. But as for me
and my house, we will serve the Lord. Laging nandun yung ating isip na uunahin ng Panginoon. Mag-serve tayo na with sincerity. May katapatan na buong pusong pag-serve. Hayaan natin ang Panginoon siya yung magtrabaho sa buhay natin. Basta uunahin natin siya. Yan, dali natin yung ating family. Serve the Lord with sincerity. Bring our family in the house of God in company. Sabi nga sa Psalms 55:14, we took sweet counsel together. Sweet counsel, yung maririnig natin yung mensahe pag nagpipreach ang ating pastor. Kaya mahalaga yung nakikinig tayo. Andun yung blessing. And walk unto the house of God in company. Hindi yung ikaw lang mag-isa. Dalin mo yung family mo with company. Together with your family. Yun yung mahalaga. Na makapakinig siya. Yung sweet counsel is yung word of God na aariin natin ito ay honeycomb. Sweet. Diba? As an honeycomb. Na lahat ng counsel ay maririnig natin sa sarili nating pastor. Na dali natin sila together and walk unto the house of God in company. Yan sabi sa Psalms 55 verse 14. Yun lamang po. At hindi lamang Christmas, kundi palagi. Yan. Para sa ating mga Baptist, Christian, everyday is Christmas. Yan. Siya lagi ang ating unahin at samahan natin ng panalangin. Mag-work lahat ng ito. Kung munahin natin ang Panginoon, dadalhin natin yung ating family, ipag-pray natin. Gayun din yung ating mga disciples by names. Kaya mahalaga yung pag nag-win tayo ng souls, kunin na natin yung kanilang pangalan, yung kanilang address para mapag-pray natin at talagang sasadyain natin sa bahay sila, yung mga ni-disciple natin at dali natin yung ating family, anak natin, buong family na magsiserve tayo sa Panginoon. Yun lamang po, to God be the glory. Po, yan, napakaganda po yung sinabi ni Sister Irene. Dahil pag tayo ay mag-give up, how much more yung mga kasama natin sa tahanan. Yun nga po. Yung nung last Wednesday nga na kinakausap ako ni Mishak, bakit mama hindi na sila nagsisimba? Nagba-Bible study ka naman dun, sabi niya sa akin. Sabi ko, super busy kasi siya, wala siyang kasama. Sinasabi niya wala siyang makasama. Tapos pag Sunday talagang sobra-sobra yung ano nila. Ganon. Kaya alang ang sasabihin ko kay Mishak, pabayaan mo na sila. Hayaan mo na sila. Maghanap na lang tayo ng ibang area. Parang ganon. So, maganda pa rin na pagtsatsagaan pa rin po yun. Kaya kahit tayo ay i-question ng ating mga leader, area leader natin, na wala tayong nadadala sa church, mag-pray pa rin at tuloy-tuloy pa rin silang ipanalangin. Yun po. Sister Benny po. Thank you po, sila. Oo nga po, na kapag tayo ay nagdi-disciple, wag natin silang wag natin silang pagsawaan. Kasi nga nun nga tayo ay batang Kristiyano ay ganoon din tayo eh. Pero yun po na meron po tayong pagmamahal. Ang una-una po talaga sa atin ay ibigay po natin yung pagmamahal, pangunawa. Yan po na sabi nga po dito sa John 13:34, a new commandment I give unto you, that ye love one another as I have loved you, that ye also love one another. Na mula ba nung kung andito na sa atin sa puso natin si Kristo ay mangingibabaw talaga yung pagmamahal. Kasi una-una tayong minahal ng Diyos. Kaya dapat yung pagmamahal ng Diyos na yun ay ibabahagi natin sa kanila na ang pagmamahal na yun ay susi ng pagdi-disciple. Yun, kasi kung wala kang pagmamahal talaga sa iyong puso ay talagang hindi ka makaka-disciple.
At yung na ang isang disciple na yung pinupuntahan ay isang yun yung mag-aaral nga na ikaw yung magtuturo. Mangangaral ang mag-aaral yung dinidisciple mo at ikaw yung magtuturo. At ang sabi nga po dito sa Ephesians 5:2, and walk in love as Christ also hath loved us and hath given himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweet smelling savor. Na una po ay gumawa po tayo na may pagmamahal talaga. Na kung ano yung ginawa po ng ating Panginoon sa atin ay ibahagi po natin sa kanila. Yun nga po ang sabi ko sa yung mga aking mga pamangkin, apo, na nag-i-invite nga po sa amin sa baba na yung yung reunion na inano ko sa kanila na sabi ko, dapat kako na yang gagawin ninyo kako ay sentro ba si Hesukristo sa inyo sa okasyong yan, sabi ko nga ganon. At napakasaya ko nung nagsagutan po yung aking mga pamangkin. Nakakatuwa po talaga na bagaman wala po ako doon, ay nadadama ko po yung kanilang pagmamahal. Kaya yung pagmamahal na yon ay pagmamahal po ng isang magulang sa mga anak. Na sabi nga po ni Ma'am Sheila kanina na yung talagang yung ipupus mo talaga yung mga anak mo kung ano yung sinasabi ni pastor sa kanila ay ikaw mismong nanay ay ikaw ang magpupus sa kanila. Wag mong kokontrahin kung ano man yung sasabihin sa iyo sinasabi ng tatay sa kanila. Na bagkos, yun po yung tunay na pagmamahal talaga. Na kung ano yung sinasabi ng tatay ay hindi naman po talaga sira ng iyong ng para sa iyo yon, hindi nakakasira sa iyo yon. Kaya dapat kung ang nagagalit ang ating tatay ay unawain natin, tanggapin natin at ito ay para sa atin. Kaya yun po yung ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Ibinigay niya po yung bugtong niyang anak para po sa atin. Kaya tayo po ay gumawa po tayo na may pagmamahal. Yun po ang dapat po nating gawin. At isa pa po ay yung lumakad tayo na may pagmamahal. Yun po yung dapat na gawin po natin. Kung ano po yung ating lakad na gusto nating ibahagi sa kanila ay gawin natin. Yun, na may pagmamahal. Na sabi nga po, yun nga po nasabi dun sa Ephesians 5:2 na, and walk in love as Christ also hath loved us and hath given himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweet smelling savor. Yun po yung napaka ganda na madadama po nila yung tunay na pagmamahal. Kasi kahit na hindi kanila nakikita, kahit na hindi kanila kasama, kung talagang yung ipapadamo mo talaga yung pagmamahal na mula kay Kristo ay doon mo madadama talaga at madadama rin nila. Kaya tayo bilang isang nagdi-disciple o nagtuturo sa ating mga anak na andun talaga yung pagmamahal. Na pagmamahal ng ating Panginoon sa kanyang anak. Kaya ibinigay niya yung bugtong niyang anak para sa atin sa kamunduhan. At sa Kapaskuhang ito, yun nga po ang sinabi ko sa kanila na dapat kako ang sentro ng okasyong gagawin nyo ay si Kristo. Hindi yung
yung mga handa o yung mga palapalaro, ganon. At nakakatuwa po talaga at ayun, meron silang mga feedback talaga na ang una talaga ay si Kristo. Yun lang po. To God be the glory. And yun nga po yung sabi ni Pastor RJ na manindigan tayo kahit na ano, hindi Amen. natin kasama yung mga kamag-anak natin. Amen. Papupuntahin tayo doon. Ayan. Sabihin nyo na lang na ano, yung kasiyahan na ginagawa natin dito sa church. Ayun po. Sister Beth. Po. Amen. Okay. Tara, uwi na tayo. Sa amin sinamarize ko na actually kasi for 1 month pinag-usapan natin, sabi nga dito, commit our family first to Christ. Lalo-lalo na ngayong Christmas, no? Pag-usapan na natin yung ano yung purpose ng Christmas, ano yung sino bang dapat i-celebrate natin at ano yung importance noon. Pero ang lahat-lahat ng bagay noon, sabi nga ni Sister Irene kanina, kinakailangan hindi lang ngayong Christmas, kundi everyday na dapat natin ginagawa yun. So, napaka-importante dito yung i-commit natin yung ating family sa Panginoon na dapat sila ay nauugatan talaga ng principle na nanggagaling sa Bible. Kasi ito yung nagiging foundation, ito yung magiging haligi nila para upang magkaroon ng stable, loving at spiritually guided household. Ibig sabihin yung buong family natin. So yung napaka-importante dito yung scripture na siya yung pinanggagalingan kung bakit natin pinaliwanag sa atin kung ano yung importance na kapag inilagay natin, i-place natin ang Panginoon na siya yung sentro ng ating family. Kasi ito magpo-provide ito ng sabi nga ng faith, moral guidance, and divine protection. So sa Matthew 1, chapter 21, verse 23, and she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Now all this was done, that it might be fulfilled, which was spoken of the Lord by the prophet, saying, Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us. Kaya nga sabi nga, hindi lang ngayong Christmas season na tinatawag, kundi dapat ang Christmas natin ay everyday. Kasi hindi ito makukuha kasi kung Christmas lang season na sinasabi nga, nandoon yung tayo ay nagde-decorate sa tahanan natin, na mayroon tayong bonggang-bonggang Christmas tree, na yung Christmas light na kutitap sa ating bahay, at na sabi nga dito yung nakikita din natin ng mga decoration din ng ating mga kapitbahay. Yun na nakikita din natin na yung nagpa-frantic na yung, ano kaya hindi pa ako nakabili ng pang Noche Buena ko o regalo ko. 'Di ba? Nagla-last minute na nagra-wrap ng mga regalo. Pero ito nare-recognize na ito, nakikita pag Christmas. Pero bilang isang Kristiyano, sabi nga dito, yung sinabi mismo sa Bible na dapat everyday is Christmas. Kasi nandoon yung realidad na ang Panginoong Diyos totoong bumaba sa lupa para sa ating kaligtasan. So as Christian, sabi nga, ang ating pananampalataya dapat ay grounded, rooted sa pamamagitan ng Panginoon Kristo, na ating walang iba kundi ang ating buhay na Panginoon, na mula sa sabsaban at siya ay lumaki as God-man, namatay sa krus at na bumangon muli, nabuhay muli, at umakyat sa langit. Sabi nga, at nag-iwan siya ng Holy Spirit na dapat pinapanatilin natin sa ating isipan, sa ating puso, at ipinamumuhay natin sa araw-araw. So, kaya sabi nga ang Christmas, hindi lang Christmas Day, hindi lang tuwing December. O November, nag-start na tayo mag-decorate. Pagdating ng December, ini-enjoy natin yung decoration na yun. At pagdating ng January after New Year, tinatanggal na natin. Hindi yung dekorasyon na yun, hindi dapat ganun. So sa bilang isang Christian, sabihin tayo ay matuto na ang lakad natin, maging aware tayo na ang Panginoon ay isang regalo, isang presence na hindi natin nahahawakan, na ibinigay sa atin, pero
isang presence, isang gift talaga na dapat eternal. So sabi nga ni Paul doon sa 2 Corinthians chapter 4 verse 18, while we look not at the things which we are seen, but at the things which are not seen, for the things which we are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. So dapat nakafocus tayo doon sa unseen in eternal world, hindi doon sa mga bagay-bagay na temporal. So narinig na natin to tungkol kay pastor, 'di ba? Na dapat ang ating pinagsisikapan yung eternal. Yung hindi doon tayo nagfo-focus sa temporal. So, kasi pag ito nagawa natin, dalawa lang sabi ang realization. Kapag sinenter natin sa ating puso, sa ating isipan, yung unseen saka eternal, ito ay magbibigay sa atin ng tunay na katotohanan. Dadalhin tayo talaga sa truth. At kapag kasi kung ano yung nakikita natin na real, nakahawakan natin, sabi temporary lang yun, mawawala yun. Mafi-fade yun o kaya pero kapag unseen at nakafocus tayo doon mismo, sabi nga yung spiritual natin bagay-bagay, sabi nga yung ito ay nagpapakita ng gaano katatag ang ating pananampalataya na naglilid sa atin sa katotohanan na tunay nga talaga ano man ang unseen sa eternal ay ito ay nagda-drive sa atin para sa Panginoon. Ito ay nagdadala sa Kanya. So sabi nga sa 1 Peter chapter 1 verse 3 to 9, medyo mahaba-haba. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance incorruptible and undefiled, and that faded not away, reserved in heaven for you, who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time, wherein ye greatly rejoice, though now for a season, if need be, ye are in heaviness through manifold temptations, that the trial of your faith, being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ, whom having not seen, ye love, and whom though now you see him not yet believing, ye rejoice with joy unspeakable and full of glory, receiving the end of your faith, even the salvation of your souls. Hindi ko na kailangan verse by verse na ipaliwanag. Kasi ang liwanag na sinabi nga, whom having not seen, ye love in. In whom though now you see him not, yet believing. Ye rejoice with joy unspeakable and full of glory. So, hindi lang tayo mag-start na sa SM, September pa lang may decoration na, hanggang tatanggalin nila yun hanggang January. Pero ang pagiging nating spiritual, ang buhay Kristiyano, hindi lang nagsisimula sa September, na sila sabi nga nilang Yuletide season, kundi sabi nga ang Christmas dapat sa atin ay everyday, sapagkat sabi nga dito na at sabi nga sa Matthew 23, chapter 1 verse 23, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us. Hindi lang siya during Christmas na nandun ang Panginoon, kundi sa everyday life natin, God with us. So yun lang po, to God be all the glory. Amen. Thank you po, Sister Beth. Ayun, nakarelate ulit ako dun sa sa sinabi ni Sister Beth sa verse na yun, na yung tinanggap natin na Panginoong Hesukristo, yun, siya talaga yung natin, yung treasure natin. Wala na tayong hahanapin pa. Kaya gusto ko lang pong i-share yung magkasama kami ni Pastor dyan na kasi pagkatapos ng area, sinusundo niya ako, tapos ayun, nagluluto kami dyan, nagkakainan kami. Tapos sabi niya, kinukuha niya yung mga vitamins. O ito, regalo ko sa iyo. 1, 2, 3. O, ang dami ko ng regalo sa iyo. Binibigay niya sa akin yung mga vitamins. Sabi niya ganun. O diba, mas magandang regalo yan kasi pampalakas yan ng katawan. Kaya nakakatuwa kahit na wala pa tayong matanggap na yung malaking pera or yung mga regalo, wala tayong matanggap sa sarili natin. Pero masaya tayo dahil meron tayong
Diyos sa ano natin, na tinanggap natin yung buhay na walang hanggan. Tapos pag pumupunta tayo sa area, nagso-soul winning tayo, tapos yung mga iba ayaw makinig, masaya pa rin tayo, di ba? Hindi tayo yung hindi tayo yung uuwi na malungkot, ganun, hindi ako pinakinggan ng syneran ko, hindi, yung sinundo ko hindi sumama, masaya pa rin tayo kahit ganun yung nangyayari sa atin. Kaya napakaganda po yon, yung tinanggap natin is pang-eternal yon, habang panahon na makakasama natin ang Panginoon. Yan. So, yung buhay natin dito is temporal lamang, iiwanan natin yung katawan natin. Then pagdating natin sa langit, doon, yun yung napakasayang buhay natin. Yan po. Ate Sandra, ayan, nakikinig ka. Amen, sabi ni Ate Sandra. Yan po, Sister Vicky. Amen. So, napakasaya talaga. Yung natin, topic natin ngayong umagang to, na nandoon yung talagang ang sarap pag talagang ipamuhay natin yung mga salita ng Diyos na inaano sa atin, lalong-lalo na yung challenge ng ating pastor. Habang nag-ano si Ma'am Sheila, yung kwento niya, yung masayang pagsasama nila pastor, Amen. sana all. Diba? So, yung nga, kasi pinsan din, pagka nakasakay kami sa Innova, tapos si pastor talaga andyan yung paglalambing niya kay Ma'am Sheila. Sabi ko, pinapainggit ba ako? O, sa totoo po yun, kaya makita natin, sa totoo lang, yung sa buhok ni Ma'am Sheila, nakikita natin talaga yung niya, burden niya sa mga anak. Yung puting buhok niya, hindi kay pastor kasi si pastor yung nagpapasaya. Yung puti sa mga anak. So, totoo po yun. Yung kanina yung sinasabi ni Ma'am Sheila na gano'n na nga kalalaki. Alam ko rin na talagang sumali sa balikatan, na ituro na sa kanila yung pagliligpit ng mga damit, tamang paglalaba. Pero, andyan pa rin tayong nanay na talagang i-check natin, sa totoo lang, talagang hindi rin sila nakakasunod, sa totoo lang. Na ako, hanggang sa apo ko na, sabi ko, ala, Panginoon, sabi ko, hindi lang yung anak ko yung hanggang sa apo ko na yung dagdag na hindi talaga pero sabi ko nga, yung mga apo ko, yun yung pampabata ko, yung talagang iba din, yung kasiyahan na binibigay na, kahit nasabi ni pastor na pabiro parati na, sabi niya, ingatan daw yung kalusugan. Parati kami binibiro ni pastor ni Sister Benny, sayang daw yung pension, pero totoo po. Kasi talagang nandyan, nagagamit sa kahit sabihin natin yan sa family, ako, sa mga apo ko, kasi sila yung future na preacher boy. Kaya nandoon na, ayan, nandyan, nanonood na naman si Bulinggit, si Bordagul. So, ayun, ang ganda ng mga usapan na talagang kailangan natin yung i-multiply natin yung pagmamahal ng Diyos. Yung salvation po natin, kailangan nating i-multiply. Na nandoon, i-multiply natin yung points ko nung last week, yung image of God. Na nandyan, nakita natin mula ipinanganak ang Panginoon Hesukristo hanggang sa namatay, ay nandyan po. Siya yung talaga encouragement natin, siya yung challenge na hindi tayo pwedeng mag-murmur kung ano yung hirap ng buhay, kung ano yung problema, kung ano yung pinagdadaanan natin. Kasi example na ang Panginoong Hesukristo mula sa humbleness hanggang sa yung sacrifice niya ay nandiyan. Hindi natin dinadanas yun. Kasi tinapos ng Panginoon. Kaya na lang po ang gagawin natin, i-treasure natin at pahalagahan natin. Kaya yung number 2 points ko, yung multiply the love of God. Ayan. Kanina nasabi ni Sister Benny, yung yung points niya pareho kami yung sa Ephesians 5:2. Ano sabi niya dito? And walk in love, as Christ also hath loved us and hath given himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweet smelling savor. Kaya po nang sinabi nila mula kay Ma'am Sheila, na sabi niya kahit na pang pagod, pa yung mga iniintindi natin, andyan pa rin, be a blessing. Yan. Na si pastor talagang parati niyang pinagmamalaki si Ma'am Sheila na tahimik, hindi bungangera, di ba? Na sa totoo lang dahil sa salita ng Diyos. Ako inaamin ko rin yan. Ayan, alam din ni Sister Beth yan. Kung hindi tayo lumalago, sabi ko, parati ko din sinasabi sa pag nainis ako, buti talaga, nagbago na ako. Sabi ni minsan ni Don,
nagbago, mas madaldal nga. Sabi, kasi wala na nga si Papa. Dati si Papa ang kuhan, kaya sabi mo mas madaldal. Kasi yung mga sinasabi ni Papa, ako na rin nagsasabi. Pero kahit na binibiro na tayo ng mga anak natin, at least, alam nila yung ina-apply natin yung pagpapasakop kay pastor, di ba? Kaya nandoon po na kailangan talaga na sa lahat, yan, mula January hanggang ngayon na yung sa mga lesson natin, yung mga salita ng Diyos, magiging lalago tayo. Yun ang parating challenge ni pastor sa atin eh. Lalago itong 2026 kasi nga itong church, nakikita natin yung paglago at si pastor talagang napakalaking challenge sa atin na andun, pag talagang mahal na mahal natin ang Panginoon, ay lahat magagawa po natin. Tingnan po natin sa 1 John chapter 2 verse 5. Yan, sabi niya po rito, ayan, kailangan talaga natin. 1 John chapter 2 verse 5, but whoso keepeth his word, in him verily is the love of God perfected. Hereby know we that we are in him. Ayun, kaya nga parating pinapaalala sa atin, siguraduhin natin yung salvation. Siguraduhin natin na talagang tinanggap natin ang Panginoong Hesukristo para lahat ng challenges, lahat ng plano natin, yung nga, sabi nga ni Pastor, linawin natin ano yung plano natin. Kahapon sa staff meeting, isa-isa na nagsalita ko ano yung plano itong 2026. At magagampanan po natin to kung lahat ng sinabi ng mga kasama ko rito mula kay Ma'am Sheila, yung dapat be a blessing, at nandyan parating masaya, andyan mag-continue sa panalangin, andyan yung talagang, yung challenge sa atin yung buong family. Yun po yung napakalaking challenge sa ako din. Sabi nga ni Pastor, walang perpekto sa atin. Meron at meron. Kasi kung wala yung mga challenge na yan, ay parang walang ano ba? Walang thrill yung wala bang kwan. Kaya yung mga ginagawa ng diablo na pinang-challenge sa atin ay labanan natin at makikita sa atin ay power ng salita ng Diyos, ang power ng Panginoon ang mananalo diyan. At nandun na pati si Sister Irene, sabi niya, commit thy words. Yung nga, hindi sa tao tayo gagawa. Yan din yung last na din, narinig ko kay Pastor Hill na pag gumawa ka, ay gawin mo para sa Panginoon. Kasi pag sa tao, walang puntos yan sa Panginoon. Yun yung challenge sa amin nung sa Ramos nung pumunta kami sa PSS Fellowship. At kay Ma'am Beth, sabi niya, ayan, talagang i-apply natin lahat ng mga plano natin. Kasi kinumit natin yan sa Panginoon. Na nandyan, sabi ni Pastor, kaya gusto kong marinig, gusto ko parte ako ng mga plano nyo. Kasi anong gagawin ni Pastor? Ipag-pray yung mga sinabi natin. At talagang, alam ko kay Pastor, talagang answered prayer. Kaya nga, andyan yung challenge sa atin, yung sabi ni Pastor na 2:00 gising na siya na madaling araw kasi nagpe-pray. At makikita natin, ako talagang malaking challenge si Pastor, lalo yung sa giving. Challenge sa akin talaga na ako din talagang taga-London kami ni Mr. Benny ngayon, pero yung challenge ni Pastor na talagang yung Panginoon talaga ang magbibigay. Pag talaga alam ng Diyos na galing sa puso natin, minsan talaga parati kami ni Mr. Benny, nagugulat talaga ang Panginoon, Saka parang kuwan sa amin na, yung nabiyuda nga kami. Pero nilagay kami dito sa church na talagang andoon yung kasiyahan. At ako sa nakikita ko ay hindi yung sa gawain lang, yung nakikita ko yung mga anak ko, yung apo ko, na sila yung mawala man. Yung sabi nga ni Sister Beth na hindi natin alam na pag nawala tayo ay andyan may mga sumusunod. Andyan makikita yung ginawa natin na pag tinama tayo ng salita ng Diyos ay magpatama tayo na ganito ng edad. Meron. At meron pa rin itatama sa atin. Minsan talagang yung diablo din, gusto kang sirain. Na parati kong sinasabi kay Sister Benny, alangan matapos yung buhay natin ganyan. Lalo na pag may sakit siya, pagalitan ko pag hindi kakain. Sabi ko, pag na-stroke ka dyan, at sabi ko, sino magpapalit ng diaper mo? At yan yung parating challenge ni Pastor sa amin. Yung alagaan yung sarili na, yung sabi nga ni Ma'am Sheila kanina, na ang regalo ni Pastor yung vitamins. Tingnan mo si Ma'am Sheila, hindi rin nagkakasakit. Di ba? Sana all may nag-aalaga. Di ba?
Kaya nung Sister Benny, huwag kang maya na alagang kita. Kasi pag ako din, alam ko, si Tintin, baka siya pang unang may stroke pagka ako nagkasakit. Sabi kong ganyan. Kaya andoon, ang saya po talaga na talagang imumultiply yung pagmamahal ng Panginoon na sa last verse na aking babasahin sa 1 John chapter 4 verse 20, sabi po niya po dito, and we know that the Son of God is come. Ayan po, yan po yung kuwan natin itong December na talagang ipinanganak si Jesus Christ. Sabi niya, and had given us an understanding. Na talagang nandyan parati si Pastor na talagang, kahit sabi niya pa, ulit-ulit, talagang andyan yung challenge sa atin. Linawin natin yung ating plano. That we may know Him that is true. And we are in Him that is true. Even in His Son, Jesus Christ, this is the true God and eternal life. Kaya nga po, napaka matatapos itong 2025, dala-dala po natin lahat ng salita ng Diyos, dala-dala natin ang pinang-challenge ni Pastor. Grabe din yung challenge ni Pastor bago tanungin kami isa-isa na nandyan, nasalubungin natin ang 2026 na sa lahat ng mga ginawa natin nakaraan na hindi maganda, sa mga pagkukulang natin, sa mga itinatama sa atin, ito ay para andun yung, di ba sabi, welcome, Happy New Year, Blessed New Year, Prosperous New Year. Paano magiging prosperous kung hindi natin itatama, hindi natin isusuko sa Panginoon yung mga itinatama sa atin. Kaya tanggapin natin, ako sa totoo lang, bago matulog galing kami sa Bible study, talaga lahat ng mga talagang sabi ko, Panginoon, tulungan mo ako na itama yung sarili ko. Lalo yung sabi ni Pastor, yung challenge niya, yung respeto. Kaya masaya talaga na yung marami kang friend, marami kang kwan. Ang sarap po at yung kanina yung sa pagdi-disciple. Ang sabi balik-balikan. Yung nung last Wednesday, yung batang makulit na kung wala ka talagang pagmamahal sa Panginoon, hindi mo din talaga pagtsatsagaan yun. Na yung last Wednesday, yung sabi nga challenge ni Pastor na dapat may dala-dala tayo, prayer meeting, discipleship service. Sa totoo lang, yung si Angel, dalawa yan na magkapatid. Si Angel yung ate niya, yung mga si Rain, yung nadadala ni Kelvin noon na sabi ko kung hindi ko pagtiyagaan to si Angel, magagaya sa ate niya na ang hirap-hirap nang ibalik sa church. Nung umaga nag-follow up ako, ay yun yung pinalo up kong family kasi marami sila. Tapos pati yung lola nila, gustong-gusto kong makarating sa church kasi parati niya sinasabi, salamat na sa pag-unawa niyo sa aking apo. 'Di ba? Yung puntas si Angel, Mama Vicky, wag na natin isama si Ace, sabi niya. Tumakbo na siya, nauna na sa bahay. Maya-maya nung aalis na kami, narinig ko yung mama nila. Angel, sabi ng ganyan. Huwag kang sasama pag hindi mo isama tong ading mo. 'Di ba yung sabi ni Pastor, tayo yung aayaw sa minsan ayaw na natin isama yung ibang bata. Tapos sabi ko, ay, alangan na sabi ko, hindi na ako makapag-follow kung talagang hindi namin isama. Na ang kulit-kulit talaga, super. Napupunta, tapos lalo na pagkasama niya si Elazar, kung saan ko hinahanap. Siyempre, pag may nangyari, ako yung mga mananagot doon. Tapos ang tama, di ba? Umpisa na ng service. Yun na, sabi ni Pastor, pinatabihan. Di ba? Tapos nung gabing yon, nagpe-prepare kami sa kitchen para sa Noche Buena, si Belte, daldal. Sabi niya, yung batang yun, hindi ko maintindihan. Kung special child ba yun? Kung mongoloid ba yun? Pinapabayaan ko na nagsasalita. Tapos sabi ni Kiray, ala ka, disciple ni Ma'am Vicky yun. Sabi, sa totoo lang, nakikita ko, siyempre, prayer natin, magkaroon tayo ng bunga. Ito yung napakalaking challenge na kung hindi natin talaga isa sa buhay yung love ng Panginoon na lahat ng sacrifice ng Panginoon, kung hindi rin natin gagawin, ay hindi natin alam. Ibinigay ng Panginoon yan kung anong purpose niya. Kaya patuloy po tayo sa pagmamahal ng Panginoon. Yung po yung i-multiply natin at sa ating pamilya. Ayan. Parati din akong challenge si Pastor yung dalawang apo ko, yung kay Tonton. Salamat sa Panginoon na nagkaroon kami ng time kahapon. Sama-sama po kami. At talaga, sa prayer ko talagang sabi ni doon sa akin si Mama, parang magpipray lang, parang nagpipreach na. Kasi doon kami sa Johnny, talagang ang lakas ng boses kong nagpipray na sa lahat ng gusto kong sabihin, na marinig nila
Tonton, si Sheena, mga apo ko na talagang pinagpipray ko sila na kami sama-sama sa maglingkod sa Panginoon. Kaya ando na yun, nakikita rin nila si Tintin na yung sa mga tabi namin na mga family doon, nandun siya nag-share, sila Domart. Kaya yun, samantalahin natin. Pag may mga pagkakataon, yung nga, sabi nga ni Pastor na pupunta ka sa kamag-anakan mo, yung makita nila yung buhay mo. Ang makikita nila yung isi-share mo talaga, yung na-share mo sa kanila na salvation. Kaya yun po, salamat kay Pastor kahapon sa pagcha-challenge niya sa mga kapatiran, sa mga leaders, yan, sa mga kasama kong nanay dito na sama-sama natin salubungin yung 2026 with joy and love. So yun lang po. To God be the glory. And yan, the best gift na ibibigay natin is the gift of eternal life po talaga. Ayan, si Sister Tintin kasama natin sa Google Meet and Sister Emilia. Yan po. Ito naman tayo sa Google Meet. Good morning po. May kumakantang bata. Ano po, nagpapasalamat po sa devotion po na ito. Muli po, bilang huling Friday po ng taon, nagpapasalamat po sa kabutihan ng Panginoon sa buong taon po. At ganun po sa mga napapakinggan po ng mga messages, sa mga devotions po na talagang nandun po yung katulad nga po na sinabi ni Pastor po kahapon. Ang pinakaunang goal po natin ay yung lalo pa po makilala ang Panginoon. Kaya salamat po sa mga devotions. At ganun po, salamat din po dahil sa mga pagpaplano ay sa pamamagitan po nun ay talagang nandun po yung plano rin po talaga na maging committed sa Panginoon. Kaya kahit po sa family, bilang nanay, yan po mga nasabi niyo po, kahit po sa mga anak ay mga goal din sa akin nga po sabi ko nga po kay Makmak pag kinakausap ko po, dapat 2026 hindi ka na nagda-diaper. Kaya hindi naman po ma-improvement. Kaya yun po, nagpapasalamat po dahil nandyan po yung katapatan ng Panginoon. Thank you po. And thank you, Ma'am Tintin. At saka Sister Emilia. Yan po. Good morning sa ating lahat. Napasalamat din na po ako sa mga naririnig ko kasi sa totoo lang dami pong nag-i-invite na mag-swimming, reunion. Kaya sabi ko hindi, may kami sa church service. Kaya pag siguro wala tayong napapakinggan ay hindi tayo naninindigan. At nakikita ko naman po yung effect din ng nung nandito ako nandito yung apo ko nga dati pag kumakain sila walang panalangin. Ngayon po sabi niya, mama na, pray muna. Siya na yung nagpaparemind sa mama niya. So malaking yun sa akin. Masaya na ako dun. So plano ko naman din po ay iano ko muna yung family ko para makita nila kung ano po yung kalagahan ng yung mag-worship sa Panginoon. Hindi yung kamunduhan, hindi yung makiagos sa mundo. At yun lang po, salamat. Amen. Thank you po. Ayan. Tayo bilang mga nanay, ang unang-unang ituturo natin sa ating mga anak ay makilala ang Diyos. Sister Geraldine. Ayan. How are you, Sister Geraldine? Hello po, okay lang po since sinisipon po ako ngayon. Si mama mo, nandyan ba siya? Or duty? Tulog po. Matulog po ngayon. Nagpapahinga. Off siya pero pagod siya galing kahapon duty. Ayan. Okay, so what is your plan this 2026, Sister Geraldine? 2026 plano ko po patuloy ng aral po na sana yun yung makaraos po para makaraos po ako sa mga problema namin dito. Tsaka sa mga panghinaharap na problema po. Yun po.
Amen. Sige, isama natin sa prayer yung mga problema na yan. Ayan. Na tutulungan tayo ng Panginoon. Yan po, andyan po Sister Cynthia, si Quenza, Amen. Sister Mirasol Antipuesto, Maria Cristina Kaabay, Darating yan. Alpa Aswat, Amen. Sister Myra, Brother Marvin Fernandez is watching. Opo. Sister Joyce, Ate Sandra. Ayan po. Brother Nilo Sirano, Selay Avila Escalona, Sister Teresa Rivera, good morning po. Sir Ariel Pomecha, good morning po. Sister Tita Armas, Sister Agapita Amlos. Ayan, sila po yung kasama natin sa Facebook Live. Tayo po ay Sister Jamaica and Sister Risa. Ayan, kasama natin dito sa studio. Good morning po sa ating lahat. Maraming salamat po sa napakinggan po nating umaga ngayon yung mga sinabi po nating mga host. Napakaganda talaga po yung morning pa lang salita ng Diyos talaga yung nagre-remind sa atin, nagpapaalala kung anong dapat nating gawin. Unang-una yung natutunan ko is maging blessing ako sa Panginoon, pangalawa sa pastor, and then sa aking family bilang isang ina. So yun po yung aking isa rin po sa mga ginugol po ngayon, kinumit ko na sa Panginoon na maging blessing po sa lahat ng anggulo ng paglilingkod ko po sa Panginoon. At yun po yung target ko. Hopefully and prayerfully, yun po yung mag-goal ko. Thank you po. Magandang umaga po sa lahat at Merry Christmas po at Happy New Year po at maraming salamat po sa mga host po at ang gusto ko rin pong i-apply sa aking sarili po ay yung maging patient po sa lahat ng bagay. At yun nga po yung pinaka gusto ko pong maging goal ay maging blessing din po sa Panginoon at lalong-lalo na po makatulong din po dito sa church, lalo na po for financially at yun po yung pinagpe-pray ko na sana tulungan ako ng Panginoon na magawa yung aking goal. Maraming salamat. And thank you po sa lahat po ng mga nakinig sa ating online morning devotion. Bukas po ay family devotion. Ayan. At mamaya po meron po tayong soul winning at yung mga tatay po ay inaanyahan po dito sa church na samahan niyo po ang ating pastor sa mga gawain at mga full-time men. Yan po. Yes po. At tilingin ko po Sister Beth na tayo po ay mag-closing prayer na po. Let us pray. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sa mga napakinggan naming mensahe, Panginoon. Salamat po sa paggamit niyo po kay Ma'am Sheila, Sister Vicky, Sister Irene, Sister Benny, at maging ang mga mothers na nandito sa Google at sa studio, Panginoon. Nalangin po namin sa inyo, O God, na hindi lang po, Panginoon, na sa salita lang, Panginoon, kundi kami maisa katuparan namin ito, Panginoon, sa mga pangitan ng aming paggawa at paglingkod sa inyo, Panginoon. Dalangin po namin sa inyo, O God, na sabi nga kinakailangan namin mag-ugat mismo sa amin, Panginoon, yung salita, ay yung pagmamahal, maging yung principle na ibinigay niyo po sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, at nang bago nilisan niyo, Panginoon, ang mundo, bago niyo kami iniwanan, meron kang itinalaga, Panginoon, upang magpatuloy na i-spread ang iyong salita. At ganun din po dalangin namin sa inyo, O God, na patuloy kaming bigyan ng desire na matuto, patuloy nyo kaming bigyan ng challenges, Panginoon, upang, Panginoon, sa challenges na yun ay muli kaming magiging maayos, magiging matatag, Panginoon, lalo pagdating sa inyo. Dalangin din po namin sa inyo, O God, na ingatan niyo po, Panginoon, ang mga men, Panginoon, na mag-join sa building project namin na magbubuhos ngayon, Panginoon. Provide niyo po ang materials, maging ang kalakasan, Panginoon, ng manpower, at ganun din po, Panginoon, ang mga hayo
din, Panginoon, sa araw na ito upang ipahayag ang salita ninyo. Kayo po, Panginoon, ang patuloy na gumabay sa amin, manguna kayo habang umahayo kami, Panginoon, upang ipahayag ang salita ninyo. Ganun din po, Panginoon, marami kaming mga dinidisciple na ganun po ang tigas ng ulo nila na kahit anong encouragement na ginagawa, at kahit ano po yung isinishare namin sa kanila, pero nandun pa rin patuloy na pagmamatigas nila. Kausapin niyo po sila, Panginoon, kasi nga kapag naniniwala kami na kapag sila, Panginoon, nawi namin na maging faithful din sila, Panginoon, at nandun yung pagpapahalaga nila, Panginoon, sa church attendance, maging, Panginoon, pagpapahalaga sa inyong gawain, Panginoon, ay alam namin, Panginoon, hindi lang po kami ang magiging masaya, kundi lalong-lalo na kayo, Panginoon. Patawad po, Panginoon, sa lahat ng mga pagkakasala, sa lahat ng mga pagkukulang po namin nagawa. Linisin niyo po, Panginoon, ang mga bahid ng karumihan, makita niyo po sa amin. At ganoon din po, Panginoon, salamat po, Panginoon, sa kalakasan, sa kalusugan, sa mga bawat opportunities, privileges na binigay niyo sa amin, Panginoon, upang mapaglingkuran ka. At salamat po, Panginoon, higit sa lahat, sa buhay na walang hanggan. Ito pong dalangin sa pangalan na Jesus. Amen. Thank you so much, Sister Tintin, Sister Emilia. See you. Diyan po kami magsusulwining Amen. sa Restoration. Youngland. Thank you po. Bye po. See you. Sister Nel Dabore. Opo.